ng magwakas. Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Maliligang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, matakamit na, tunay na nawa. Pipilitin na maging saksi. Kulang din naman ang inyong aral at magkakatok-katok ka pa sa ligong ka. Sanay ka naman sa balindaan, pakasaptong araw ka parating. Garabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan ito'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Dokson, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang kang bagay na pinagabalahan. Lekon, alabing natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang niyan. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. DepCo, ang tanging lugar kung saan lahat may kinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, naliksi ka ba ng kasagutan? DepCo lang iyan, DepCo lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa DepCo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa DepCo. Yayanig sa DepCo, itaban na yan, banal na kasulatan, kapayapaan, matakamit na, tunay na unawa. Sigurado ka ba sa iyong hindi? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang tunay na magyayari. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Nung manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa
pag-asa na ayaw mo nang magwakas. Handa ka na bang yakratin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Ang katunayan ay nasa iyong harapan. Hello! Hello at welcome sa Debaters Convention Live. At meron tayong kakaibang debate na magaganap ngayon. April 4, 2022, alas 10:35 ng gabi. At ang debate natin ngayon ay 2 on 2 or 2 versus 2. At ang dalawang yan, ang ating first speaker ay si John Paulo at si Denmar ng Catholic versus Pastor Ferdy, Pastor Valer ng End Time sa topic na alin nga ba o ano nga ba ang formula sa pagbautismo. So mamaya ipapaliwanag nila kung ano yung mga stand nila, pero parang double affirmative ito na topic. Ayan. At bago natin simulan ang ating debate, ang setup muna natin ay meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na conclusion. At sila na bahala doon, no, na maghati-hati kung paano nila hatiin sa dalawa, any style 2%. At first time itong nangyari dito sa Debaters Convention. 2 versus 2, Catholic versus End Time. At ang ating rules na gagamitin ay Debaters Convention Standard Rules. At tanungin ko na lang yung both parties kung sumasang-ayon ba sila. First speaker, sumasang-ayon kayo? Agree, bro. Yes. Okay. Sumasang-ayon. Okay, at ang ating second speaker din, agree kayo? Agree. Okay, at ako nga pala yung inyong moderator ngayon, no? Admin Russia ng Debaters Convention. At kakaiba ito. Napakaganda. Please share yung ating live streaming ngayon dahil first time itong mangyari sa Debaters Convention. 2 versus 2, Catholic versus End Time, sa topic na the correct baptism formula. Ayan. So bago yan, gusto ko munang ipakilala or magpakilala ang mga speaker natin. Unahin na natin sa side ng Catholic. Pakilala kayo, kapatid. Roden. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Mula po sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago, at kasama natin, Brother John Paulo. At ngayong gabing ito ay patutunayan natin ang tamang baptism formula according sa Biblia ay ang in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Rojan. Ayan, Jan Paulo Cruz, member din ako ng Catholic Faith, the Apostolic Movement of the Philippines. Shoutout sa lahat ng mga kasama namin sa GC ng Catholic Faith, the Apostolic Movement of the Philippines. Yun lang, bro. Okay, at sa side naman ng mga End Time, pakilala kayo, kapatid. Pastor Val. Okay, magandang gabi sa lahat at papuri sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Narito ang inyong kapatid, Brother Val Pulangco ng End Time Message. At sa gabing ito po, sa aming pagdidibatihan ay ang bautismo sa pangalan. At magandang gabi po sa lahat, lalo na sa mga nakikinig at sa DevCon. Okay, ako si Pastor Ferdinand Sustento ng End Time. At ngayong gabi patutunayan namin ni Pastor Valer na pangalan ng Panginoong Jesucristo. So, God bless. Okay, so simulan na natin ang debate ngayong gabi. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang Catholic na side, ating first speaker.
At mga bro, your time start now. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga minamahal at muli po, ito ang inyong mga lingkod, Brother Denmar Santiago at ang aking kapatid na kasama, Brother John Paulo Cruz, at ngayon ay magpe-present kami sa inyo ng ating doktrina at paniniwala. Unang-una, basahin natin sa Catechism, Catechism 200, number 260, no, Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Sabi diyan, and this is done by pouring water on the head of the candidate while saying the Trinitarian formula for baptism. I baptized you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ngayon, no, saan natin mababasa? No, mahalaga kasi sa ating pananampalataya na mayroon tayong pinagbabatayan na paniniwala natin. Saan ba natin ibinase? No, baka sabihin kasi na naman nila puro kayo sisisi, wala na namang basihan o batayan. So, mababasa natin kay Brother John Paulo Cruz, no, ang Mateo kapitulo 28 versikulo 19. Kaya't habang kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, maraming salamat kapatid. Makikita ninyo, no, na ang binanggit ng ating Panginoon ay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano ang sabi diyan, Brother John Paulo? Utos ba yan? Gawin ninyo? Ulitin mo nga. Katalatang 20. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayun. Diba? Ayun yung sinasabi natin. Utos yan na ganapin. Ang sabi, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya turuan nyo sila ng lahat ng iniutos ko sa inyo. Kabilang yon, no, yung inutos, yung pagbabautismo, na ang gamit na formula ay ang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, dako tayo sa bukod sa Biblia, no? Ang simbahang Katolika ay naniniwala din sa tradisyon, no? Pero bago 'yan, baka naman sabihin na naman nila walang kabuluhan tradisyon na naman. Hindi ho, no? Ang gawin natin ay pabasahin natin si Brother John Paulo, no? Ng ikalawang Tesalonica 2:15. Habang hinahanap niya yan, no, yung ikalawang Tesalonica 2:15, ay mayroong mga tradisyon ng simbahan sapagkat hindi lamang lahat na nakasulat sa Biblia. Sabi nga sa John 20 chapter 31, hindi lahat ng bagay ay naisulat sa buong banal na kasulatan. Mayroon pang ibang pinagbabatayan ng ating pananampalataya. Okay? Brother John Paulo, nahanap mo na yung ikalawang Tesalonica 2:15. So, hindi pa. Okay. So, ako na... Nakamute pala ako. Okay. Basahin natin sa sulat ni San Pablo, ikalawang Tesalonica 2:15. Kaya't nga mga kapatid, magpakatatag kayo sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, batay sa aming isinabi at isinulat namin. Kita ninyo, no? Sinabi at sinulat, oral at written tradition sa King James Version. No? Mayroong mga tradisyon ang mga apostol. So, yung mga apostol na yan, ito, no, isa sa batayan natin ng tradisyon. No? Ito, halimbawa, ito ng tradisyon. No? Ito yung pinaka-earlier na tradisyon. Okay, sabi dito sa Against Marcellus, 335 AD, Book 1,
sa chapter 1, no? Ito, sinabi ito ni Eusebius. Sabi ni Eusebius, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. So binanggit niya na naman yan. No? Binanggit niya na naman ulit sa another chapter ulit. No? Sabi niya dyan sa book 2, chapter 1, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Binanggit niya na naman sa Ecclesiastical Theology, 335 AD, book 3, section 5. Sabi diyan, therefore, this one alone is comprised in the Holy and Thrice Blessed Trinity. He ordered them to administer it in any other way than baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. According kay Eusebius, no, ay walang ibang ginamit. There is no other way, no, na ginamit or sinabi ang ating Panginoon at iniutos na ipang-administer sa baptism kundi yung baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ngayon, yung salitang name ay galing sa Greek word na onoma. Okay? Galing yan sa onoma. So, yung onoma, ito, anahin natin yung Greek dictionary, no? Ang onoma ay authority. Okay? Authority yan. So, basahin mo, Brother John Paulo, yung Greek. Sa Strong's number 3686, onoma, pronounced from a presumed derivative of the base of compare a name, literal or figurative, authority, character, called, surname, yun ba? Okay, ayan no, 'di ba? Authority. So, iyan ho ay nasa Biblia. No? Nasa Biblia ho yan na ang pangalan ay otoridad o kapangyarihan. Okay, basahin natin Brother John Paulo sa Gawa 4:7 tapos talong ka ng Gis. Gawa 4:7. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sa talatang Gis, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan, lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo at na taga Nazaret na inyong ipinapako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Okay, maraming salamat Brother John Paulo. Nakikita natin sabi diyan, sa anong kapangyarihan, sa anong pangalan. Yung O, no? O, kahit naman sa Greek, O yan no? Sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan. Yung pangalan at kapangyarihan o otoridad ay magkasinunit as parallelism synonym. No? Sa Gawa 4:7 at Gis ginagamit sa diyan. Okay, thank you. Okay, so sabi diyan sa Didache, no? Pakibasa Brother John Paulo yung Didache. Yan yung early church document na nagsasabi about baptism formula noong 65 AD. Okay. Didache 7:1. 7:1, no? Eto. Teka bro, naglo-loading. Didache. Ito. Ito ba yun yung but concerning concerning baptism. Thus baptize ye him. Baptize in First cited all this receive baptized in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit in the running water.
Okay, and po ang pinaka-earlier, no? Yung Trinitarian formula, yan po ang aming itinatayo ngayong gabi. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating first presentation ng first speakers. Ayan, Brother Denmar and John Paulo ng Catholic. At syempre magtatanong ngayon yung ating mga pastor sa end time, si Pastor Bal at si Pastor Ferdy. Bibigyan ko sila ng 7 minutes sa pagtatanong. Your time start. Wait lang. Doon sa pagsagot, siguro Kung sino yung tinatanong, Brother Rasha, paki-address, yes. hindi, parang any na lang, parang gano'n na lang, any yung sasagot sa dalawa. Lang, ha? Bro. So 7 minutes, bro. Your time start now. Pastor Bal, nag-mute kita, ha? Wait lang, ha? Wait lang. Pastor Ferdy, naka-mute kayong dalawa, ha? Pastor Bal, Pastor Okay, Ferdy. okay. Pastor Bal? Oh, yes, naririnig. Oo. Okay, so your time start now, mga bro. Tanong. Oh, Brother Ferdy, gusto mo ikaw naman na magtanong? Sige po. Ang unang tanong sige, ko lalay na lang ako. kay Brother Denmar, sang-ayon ka ba bro na hindi lamang authority ang ibig sabihin ng Greek word na onoma? Yes or no? Yes, but in the context of Matthew chapter 28 verse 19, that is onoma, or ayun yung ginagamit na definition doon. Okay. So kung agree ka, hindi mali na gamitin yung proper name o proper noun kapag ang pinapatungkulan ay pangalan. Yes or no? No, because according nga sa context no? Context kasi, sabi doon, in the name or in the authority of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Unless tanggalan mo yung authority, yung Father and Holy Spirit, mag-agree ako sa'yo. Okay, next question ulit. Then, itong tanong ko pa kay Brother Denmar. Mayroon ka bang nabasa ng mga apostol na inulit yung kataga kung paano inutos ng Panginoon na inulit nila yung ganyang salita sa pagbabautismo? Meron o wala? Wala ako mababasa letra por letra, pero ulitin natin, may nabasa kami mula sa Didache, chapter 7, verse 1, 65 AD, earliest manuscript na yun ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay. Next question, then bibigay ko na kay Pastor Bal yung ibang tanong. Sang-ayon ka ba sa panahon noong unang siglo ng mga Kristiyano, ng mga ante-Nicene Father natin, na magkakaiba rin sila ng unawa pagdating sa mga bagay na doktrina? Yes or no? No, because ang simbahan, sabi nga natin, isa sa mga mark na simbahan ay one. Ang ibig sabihin ng iisa, Efeso 4:4, iisang pananampalataya, ibig sabihin, iisa lang ang kanilang aral. Okay, Pastor Bal? Okay, sige bro. Okay. Okay, tanong ko kay Brother Denmar. Sige po. Binasa nyo kanina na sabi ninyo, yung Mateo 28 verse 20 ay turuan sila at sumunod, ano? Ang tanong ko po dito, sino po ba ang tinuruan at sumunod? Ang tinuruan po ay yung mga apostol. Ang sabi, gumawa kayo ng mga disciple. And kami, naniniwala kami na we are true disciples of our Lord Jesus Christ. Okay, thank you. Okay. Kung ang mga apostol ang tinuruan, sino po sa mga apostol ang gumamit ng bautismo na Ama, Anak, Espiritu Santo pagdating sa water baptism? Abay, napakarami, no? Katulad ni Saint Peter, yung first pope namin,
si Saint Paul, no? And marami pang iba, no? Diyan sa Bible na nababasa natin yan. Okay, maraming salamat. So, pangatlong follow-up question. Pwede ba nating mabasa ang talata na ginamit ni Apostol Pedro na first pope ninyo patungkol sa Ama, Anak, Espiritu Santo para sa water baptism ng isang believer? Wala akong mababasa nito for letter ng ganon. But by tradition, sabi nga natin, Didache, at the time of St. Peter, 65 AD, ang kanilang formula ay in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay, maraming salamat. Pangapat po, kung wala po tayong mabasa na nakasulat sa Biblia, sino po ang nagtuturo na Ama, Anak, Espiritu Santo ang gagamitin sa sumasampalataya sa water baptism kung wala po tayong mabasa? Aba si Jesus, sabi niya, no, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ito ay pinatutuhanan ng Didache, chapter 7, verse 1. Earliest yun 65 AD. No? Buhay pa yan si Peter kasi namatay siya 67. No? Buhay pa si Peter diyan, 65 AD. Follow-up question po. Doon po sa utos na ang sabi na binasa ninyo na ito ay singular name, no? Ginamit nyo ang onoma o Greek word na ito patungkol sa authority. Ngayon, mababasa natin sa English na baptize them in the name. Yan po ay singular na pangalan. Dito po sa Ama, sa Anak at sa Holy Spirit, alin ang singular na pangalan dito sa tatlo? Okay, again, sabi nga natin, translate yan as name, literal sa English, but sa Greek, no? Sinulat ang New Testament sa Greek, no? So, pag sinuri mo yung Greek authority, in the authority of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, huwag niyo po akong tanongin alin po yung name dyan, no? So, wala po ako sagot doon sa categorical niyo. Brad Purdy, balik ko sa iyo kung may minuto pa. Brad Purdy, Okay. ibalik ko sa iyo. Other than Mar, kung may oras pa. Tanong pa bro, ito pa yung tanong ko. Sige. Dito sa Mateo 28:19, yung binabanggit dito na baptizing in the name. Pag sinabi bang name, yun ba ay singular or plural? Name, singular, yes. But again, pag pumunta ka doon sa Matthew chapter 28, verse 20, no? Verse 20, ang Mr. Moderator, pakisagot lamang po nila. Objection. Time stop muna. Okay. So ano yung objection ulit, bro? Sige. May categorical po doon. Ang tanong ko, yung sa Matthew 28:19, yung in the name ba? Yung name doon, singular ba o plural? Counter ako. Okay. Counter ako, moderator. Wait lang ha, ina-analyze ko muna yung tanong ni Pastor Ferdy ha. Naghihingi ng categorical, no? Singular ba or plural? Counter objection muna. Counter ko, Mr. Moderator, sabi ko singular yun, tapos nagpaliwanag ako. Okay, so ulit na lang yung bro, pero 12 seconds na lang ito. Bro Denmar, sagot ko. Okay, so according doon sa verse 18, no, binigay kay Kristo lahat ng kapamahalan at kapangyarihan, na pinag-uusapan doon ay authority, hindi po name o pangalan ng Trinity, no? Authority po. Time. Okay, so dyan natatapos ang first cross ng ating mga second speaker. At by the way, sa mga bagong pasok, ang topic nila ay the correct baptism formula. Ayan. At dako tayo sa mga second speaker natin. Shoutout muna sa ating mga nasa live dyan. At sabi ni Antukin, good sa lahat, lalong-lalo na sa mga gwapong debater. Ayan. At shoutout din kay Cynthia H. Manalo. God bless sa mga debaters. Sabi din ni Ty Ben, Rats, Bro Val, and Ferdy. First century in the name of Jesus na bautismo. Madaming po yan.
Sabi naman ni Sispo, tagilid si Ben. Shout out din kay Prince Jumong. Shout out sa iyo bro. Kay Sispo Combalizer, shout out sa iyo bro. At si Marie Kesuki, sabi niya shout out nga ako. Kapag di ako ma-shout out, salanin. At shout out din kay Breakthrough, sabi niya hindi yan contradict ang utos sa bautismo ay sa Mateo 19. Ngunit ang katuparan ay sa pangalan ni Jesus, dahil sa kanyang pangalan ipapangalan ang pagsisisi at ipapatawad sa lahat naman sa Lucas 14. At sabi ni Sispo, yari, suicide. Yan. At sabi ni Cal, talo na naman si Denmark. At shoutout din kay Paulo Bernardino, wala yatang tatalunin Denmark. At dako tayo sa first presentation ng kabilang side sa mga end time. Bibigyan ko ng 10 minutes, Pastor Val and Pastor Ferdy. Time start now. Sir Moderator, Brother Ferdy, hati na lang tayo, tag 5 minutes. Sige po. Oo, sige, ako na lang mauna para ikaw na sa huli. Sige po, Okay. sige po. Okay, so magandang gabi po. Ito po si Brother Val para sa end time tungkol sa formula ng pagbabautismo, no? Totoo po 'yon na ang Mateo 28 ay utos po 'yan na baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. At wala pong ibang inutusan diyan kundi si Apostol Pedro. At sa pagbibigay po ng utos ay hindi agad sila kumilos at hindi sila gumalaw, bagamat nandun ang utos. Bakit po mga kapatid? Sapagkat sinabihan sila ng Panginoon na pumaroon muna kayo sa city of Jerusalem. So nandun sila sa upper room dahil hinihintay nila Pedro kung ano ang ipinangako na darating ang bautismo ng Espiritu Santo. Sapagkat yun po ang sinasabi ng Panginoon sa John 14, na pag dumating na ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo. So napakalinaw po na sa tindig namin dito na ang correct formula ng water baptism ay pangalang Hesukristo o sa pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat walang ibang magtuturo na magbibigay kung ano ang kaunawaan doon sa salitang Ama, Anak, Espiritu Santong utos ng bautismo sa pangalan, kundi ang Espiritu Santong darating na tatanggapin ng mga apostol. Kaya nung dumating na po ang pangako sa upper room at nabautismohan sila, dumating ang Espiritu ng Diyos na divide ito sa 120. Tinanggap nila iyon, ay tsaka pa lamang po sila gumalaw at lumabas at doon ay itinuturo ang bautismo sa pangalan sa mga believer. Kaya nga po mapapansin natin na si Pedro, ang first pope ng Roman Catholic, ay nasunod niya ng tama ang utos, no? Nasunod niya po ng tama dahil ibinigay kay Pedro ang susi, no? At ibinigay kay Pedro ang susi, ang salitang susi ay malinaw na pag-unawa sa utos. Yan po ang susi. Kung malinaw ang pag-unawa mo sa utos, yun ay magsisilbing susi na makakalagan mo ang sino mang kakalagan mo. Kaya pagdating po sa Acts 2:38, sa 37, nagtanong yung mga tao doon, paano po ba kami maligtas? O ano ang gagawin namin? Kaya sinadjust kaagad ng first pope doon na si Pedro, na ang sabi ng first pope, abay magsisi kayo. O, ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. O yun po ang sinabi niya. Bakit? Nasa kanya ang susi, ang authority para makalagan ang tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sabi doon, and you shall receive the gifts of the Holy Spirit. So yan po ay napakalinaw na si Pedro ang inutusan, nakuha niya yung susi, yung tinatawag na malinaw na pag-unawa sa utos, kaya meron pong nakalagan si Pedro sa kanyang panahon. Dahil po itong tinatawag na bautismo o correct formula sa pangalan, yan po kasi ay pangalan ng mga believer sa ibabaw ng lupa. Babasahin ko lamang po itong tinatawag na Ephesians 3:15. Okay po, babasahin ko ito. Sapagkat
ang bautismo sa pangalan na correct formula ay magiging pangalan. Yan po ay magiging pangalan ng lahat ng sumasampalataya sa ibabaw ng lupa o kahit man sa langit, yan po ay magiging pangalan nila. Ito po, ganito pong pagkakasabi rito. Nasa kanya'y kumuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Sa English, ganito, of whom the whole family in heaven and earth is named. O, malinaw po. Bakit ibinigay ng Espiritu Santo ang tamang pag-unawa doon sa utos? Saan galing? Galing sa Espiritu Santo ng katotohanan. Hindi po inimbento ni Pedro. Kasi nga po, yun po ang magiging family name sa ibabaw ng lupa o sa langit man, itong pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya tama po ang Acts 4:12, sabi doon, walang ibang pangalan na sukat na ikaligtas sa ilalim ng langit. Yan po yung pangalan ni Jesucristo. Kaya po ako'y naniniwala na ang first pope na si Pedro ay talagang may hawak na susi at kinalagan niya ang mga tao sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo nung sila'y tumanggap at nagsisampalataya. O hanggang dito na lang po, ibibigay ko na kay Brother Perdy ang natitira na lahat ng minuto. Brother Perdy? Pastor? Okay, thank you. Thank you, Pastor Bal. Katunggali ngayong gabi na yung Didache daw ay 65 AD. Pero sa sulat ni Richard Hollerman, Didache ay isang instruction manual, no, na so-called ang so-called, no, yung parang ang tingin nila is the teaching of the Lord to the Gentiles, na parang ito yung instruction o manual nila that time, no. Pero hindi natin alam na ang Didache ay mayroong problema, no, in dealing with baptism, no. May mga problema yan, halimbawa yung concerning baptism, gusto nila yung may sinulat ang Didache na hindi mo malaman kung ano ba talaga, mainit o malamig na tubig ang kailangan gamitin. At sabi pa ng Didache, kailangan running water, no. So tayo, no, hindi tayo pwedeng bigla na lang maniniwala dun sa mga lumabas na sulat na dated daw to ng ganito, dated ng ganito yan, no. Mga pwedeng hearsay lang yan, no. Pero dito sa documents ng Didache ay maraming differences na kesa dun sa actual teaching of the Lord Jesus. Even yung dun sa mga disciples or apostles. No, hindi natin yan pwedeng parang dito tayo babase, no. Biblia pa rin ang babasihan natin, isa pang ang points na na-observe natin dito sa Didache, na yung document has been dated from century 100 AD to 150 AD, no. Na later on pag binasa natin yung ito, hindi naman to sa akin, hindi naman to sa aming mga end time, pero kukuha tayo ng writings ng mga Katoliko, no? O sige, anuhin natin to sa Britannica Encyclopedia. Ito, sabi niya dito, the baptism formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, Holy Ghost by Catholic Church in 2nd century. Nakasulat yan dun sa 11th edition nila sa volume 3 sa page 365 saka 366. Hindi ako gumagawa-gawa. Check ninyo, no. So hindi mo mapagkakatiwalaan kung ipapakita natin ito, no, at sa pinahayag ngayon gabi ng ating kausap, na to, contradictory na to. Akala ko ba 65 AD yung Didache, tapos ang sabi ng Catholic Encyclopedia 2nd century, nabago na yan, no? Binago na yung Jesus Christ into Father, Son, Holy Spirit. So tama si Richard Hollerman sa kanyang observation na hindi talaga dated ng 65 AD ang Didache, no? Ngayon, marami pa ang babasahin dito, Catholic Encyclopedia, no? Catholic Encyclopedia volume 2 page 263.
here are the Catholic acknowledge that baptism was changed by the Catholic Church. Okay? So malinaw yan. Sa Kani Encyclopedia of Religion, the early church was always baptized in the name. Time na bro? Okay. Okay. Sabi niya dito, the early church always baptized in the name of the Lord Jesus until century. Nakasulat yan sa Kani Encyclopedia of Religion, page 53. No? So, yan po, isa pa. Babasa pa ako, Catholic Encyclopedia. No? Justin Martyr was one of the early fathers of the Roman Catholic Church. Si Justin Martyr. At isa yan siya sa nagpalit. No? So, tama yung binanggit ni Pastor Bal. No? Nung tinanong ko si Boden Mar, no? Doon, sabi niya, yes, singular yon. So, kung singular yon, ba't gagawin mong tatlo yung pangalan? Maliban na lang kung iba yung pangalan ng Ama. Yun. Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating second speaker, Pastor Val and Pastor Ferdy ng End Time. Siyempre, dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong sa first speaker naman. Okay. Gusto ko sanang magtanong kay Pastor Ferdy muna. Wait lang bro. Okay bro, proceed bro. Okay. Gusto ko magtanong kay Pastor Ferdy. Una, Pastor Ferdy, mayroon ka bang copy ng sinasabi mong Catholic Encyclopedia? Yes or no? Sa sarili kong book, wala. Pero pag chinek natin yan, nakasulat yan, hindi yan gawa-gawa. Okay. So, follow-up question ko, yan ba binasa mo ng buo? Yes or no? Hindi lahat, nabasa ko lahat. Pero may nakasulat talaga, no? If you are honest, no, pwede nating ipakita yan sa screen. So, Pastor Ferdy, ibig sabihin, ito confirmation. Dahil hindi mo binasa lahat according sa'yo, ibig sabihin, yung particular na parte o bahagi ng Catholic Encyclopedia ay pinili mo na basahin. Yes or no? Yes, pero hindi nagkakamali ang binasa ko at hindi pwedeng magbago yung konteksto ng binasa ko. Whether Britannica Encyclopedia, Kani Encyclopedia, Catholic Encyclopedia. Next question. Follow-up question ko ulit doon sa una kong tanong. So kung hindi mo binasa ng kabuuan ng Catholic Encyclopedia, ibig mo bang sabihin ay tama ang konteksto mo kahit hindi mo binasa ng buo yung sinasabi mong Catholic Encyclopedia? Yes or no? Hindi mali yung pagkaintindi ko diyan, no? Yung context ko. Kahit hindi ko nabasa siya ng buo, pero may nabasa ako diyan na isa na nakita ko yung konteksto, talagang binago, no? Halimbawa, yung Britannica Encyclopedia. Wala nga lang akong kopya dito na yung literal na book. Oo, kahit naman yung website lang okay na sa akin. So, ang tanong ko ito, iyang sinasabi mong author, ano nga pangalan ulit nun? Pakiulit bro. Oo, yung binabanggit mong author kanina, yung particular na person na binabanggit mo kanina ang pangalan. Si Richard Hollerman. Si Richard Hollerman, yan ba ay protestante o katoliko? Hindi ko sure ang kanyang pero pinapakita lang niya doon sa view. Hindi ko sure kung protestante siya o katoliko, no. Ang basta ang nakita ko diyan, yung Didache, hindi siya firm sa kanyang claim. Okay. So kung hindi mo binasa ang background ni Richard Hollerman, ibig sabihin nito ay
maaaring isa siyang protestante. Yes or no? Depende, no? Pwede natin i-check, pwede mo rin i-check, no? Lahat ay pwedeng mag-check, no? Pero check it, yung didache na binabanggit mo kanina, no? Kung firm ba siya doon sa sinasabi niya regarding baptism. Next question. Okay, si Richard Hollerman, according dito, yung columnist Richard Hollerman na sinasabi mo ay isang Baptist. Alam mo ba yan? Yes or no? Sabi ko kanina, whether it is Baptist or not, o parang Protestante o Catholic, it doesn't matter to me. Pero ang sinasabi niya, yung didache, hindi firm sa sinasabi niya. Okay, last follow-up ko dun sa tanong ko, no? So, yung mga Protestanteng gaya ni Richard Hollerman, aware ka ba na sila ay lahat anti-Catholic? Yes or no? Pakiulit yung tanong bro, nawala yung signal ko. Pakiulit. Okay. Next question ko, no? So, dahil si Richard Hollerman ay isang Baptist, sinearch ko sa Google, yung mga gaya niya na Protestante, aware ka ba na anti-Catholic silang lahat? Yes or no? Maaari, yes. But, as my point nung binabanggit ko kanina, ganun din sa point ni Richard Hollerman, yung didache ay hindi stable sa kanyang claim. Pinanggit ko yan kanina. Okay, doon naman ako magtatanong kay Pastor Baler. Pastor Baler, nandiyan ka ba? Sige, andito pa ako. Pastor Baler, doon sa time ng Pentecost, no, nung sinabi ni Pedro na ikaw ay binabautismuhan ko sa pangalan ni Jesus, may inilulubog ba siya doon? Yes or no? Sa mismong talata, wala pa. Sinadjust ni Pedro yon kung papaano ang sagot sa kanilang tanong. Ngunit meron tayong mababasa na meron talagang lumusong at umahon sa tubig na binautismuhan at yun ay utos mismo ni Apostol Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. So to confirm, nung sinabi ni San Pedro na bautismuhan niyo sila sa pangalan ni Jesucristo, ay hindi siya aktual na naglulubog doon. Yes or no? Yes, maaring hindi aktual kasi wala pang tubig doon. So kailangan nilang maglakad sa tubig. Oras na mag-agree sila at tanggapin nila yung sinasabi ni Apostol Pedro na magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesucristo, kailangan nilang maglakad patungo sa ilog. Okay, next question, no? So, sabi mo kanina may otoridad na binigay si Jesus kay San Pedro dahil siya nga ay may hawak ng susi. Naniniwala ka, di ba? Yes, totoo po yun. Totoo. Ano, ina-affirm mo. So ngayon, kung si Kristo ang nagbigay ng authority kay San Pedro, sino ang may mas mataas na otoridad? Si San Pedro o si Jesus? Okay po, pagdating po sa salitang authority, ang lahat ng kapangyarihan ay nakay Kristo na. So ang authority ni Pedro magmumula sa Panginoong Jesucristo. Ngunit ang authority na yon, pagdating sa authority ng pagtuturo, magmumula yon sa Espiritu Santo na siyang tinanggap ni Pedro. Okay, so dyan natatapos ang unang stage ng ating debate. At bago yan, shoutout muna sa ating mga live. At nandyan lagi ay Ben, sabi niya, Denmar, saan makikita yung didache na yan sa Biblia? Sinong author na apostol ni Kristo nagsulat niyan? Galatia 3:27, pagkat ang lahat ng bautismohan kay Kristo ay nahanan ni Kristo. At sabi ni Prince Jumong, tama yan, tama din ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19, in the name, onoma, authority, singular, hindi yan personal. Okay, at dako tayo sa 10 minutes ulit ito. Rebuttal stage, Bro Denmar and John Paulo. 10 minutes bro, Okay. Your time start now. Okay, ayun mga kaibigan, no, nang tinanong natin sila, no, katulad niyan, sabi ni Pastor Perdi, claim niya, may nabasa daw siya sa Catholic Encyclopedia
na binago daw, no? Binago daw nung 2nd century yung yung baptism formula. Okay. So, yun pala, no, ay hindi niya binasa ng buo kung ano ang konteksto. No, hindi niya binasa ng buo. So ngayon, bababasa natin kay Brother John Paulo. Ano ba nangyari dati? Bakit sinabi nagbago? Okay. Papabasa natin kay Brother John Paulo, ano, yung bakit nagbago. Diyan sa sulat ni Timothy D. Barnes ng Constantine and Eusebius, pages 140 to 141, no? Yung naka-highlight lang, Brother John Paulo, ang basahin mo. Wait lang bro naglo-loading. Habang binabasa mo yan, no, si Eusebius po, napapaalam natin, ay early church father na pabago-bago ang isip. No, bakit? Kasi nagtatago siya sa Roman pagan Empire kasi ayaw niyang mapatay. So sa kanyang preaching, sa kanyang writings, babago-bago siya kasi nagtatago siya. Ayan. So patutunayan niyo ng babasahin ni John Paulo. No, yung Constantine and Eusebius, pages 140 to 141. Brother John Paulo, are you ready? Ayan. So, ako na lang siguro magbasa. Sabi diyan, when Eusebius paraphrase, to alter the emphasis of original, and he often misreports, when he quote extant writers directly, Eusebius often truncates his source, beginning or ending a quotation middle of a sentence. As a result, he sometimes misrepresents his authority or renders multilated sentence unintelligible. In any event, it is unwise to rely on Eusebius' reports. So, si Eusebius ay a 2nd century early church father na talagang nagbabago-bago siya ng kanyang sinusulat. No, bakit 17 niyang sa mga sulat ni Eusebius, 17 niyang isinulat ang in my name. Sabi niyan, in my name, o name ni Jesus. Then binanggit niya din dyan na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit ng 7 ulit. So, hindi na, ito yung pinagbabasihan, matagal na ng end time. Dati pa itong debate. Matagal na pinagbabasihan nila yan si Eusebius na itong si Eusebius nagtatago sa pagan Roman Empire. Kaya siya pabago-bago ng kanyang pagsusulat. Kita ninyo, sabi diyan, 17 times, no, yung 10, no, ay ginamit niya sa in my name, at yung 7 ginamit niya sa in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, doon sa commentary, sabi doon, it was changed in the 2nd century. It's because of Eusebius. But remember, Eusebius is not a pope. Para siya ay mag-condone ng isang doctrine, no? Hindi siya pope, no, para mag-proclaim or mag-condone ng isang doctrine. Okay. So ngayon, mali na naman si Pastor Pep doon sa kanyang source. So, research ulit. Si Richard Hollerman ay isang Baptist, of course, anti-Catholic. Search mo yung kanyang work sa Google, makikita mo anti-Catholic talaga. So, hindi tayo dapat magbase sa columnist. Alam nyo minsan, columnist newspapers are biased. No, marami yan. Marami example yan. Alright? So ngayon, punto tayo kay Pastor kay Pastor Baler. Okay. So ngayon, kay Pastor Baler, mga kapatid, no, binigyan daw si San Pedro ng otoridad. Tinanong natin, sino ang masusunod sa otoridad na yon? Si Jesus ang masusunod. Brother John Paulo, kung si Jesus ang masusunod, ano ba sinabi ni Jesus na baptism formula? Pakibasa nga ulit, Mateo 28:19. Basahin natin, bro. Okay. Mateo 28:19. Kaya't habang kayo'y humayo, gawin ninyong alagad po ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa.
bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay, Sa- tanong ko sa iyo, Bro John Paulo. Tanong ko sa iyo. Sino ang susundin mo? Si Pedro o si Jesus? Siyempre si Jesus Christ. Oo. Kasi ang sabi niya dito sa talatang 20, Mm, turuan tuloy. yung aral na sinabi niya dito sa 19, yun yung ituturo nila Apostol Paul na sumunod sa lahat ng iniutos ko. Ibig sabihin si Jesus Christ sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Lumalabas pala, Brother John Paulo at mga kapatid, si San Pedro, nung sinabi niyang in the name of Jesus, hindi siya sumunod kay Jesus. Gusto niyo ba ganun ang kalabasan ng argumento? Gusto niyo ang una nating Santo Papa, yung kabanal-banalang si San Pedro, nagkamali at hindi sumunod sa ating Panginoon Kristo. Gusto niyo ganun ang kalalabasan? Hindi ho mangyayari. No. Never mangyayari. Kasi sa John chapter 21 verse 17, sabi niya, no, pakanin mo ang aking mga tupa. Siya ang nag-represent, no, bilang representative of Christ. No, yung sinabi nating alter Christus. No? Siya ay nag-representative kay Christ as the visible head. Si Jesus ay invisible head of the church. No? So, kaya nga makikita ninyo, no, na the Pope is infallible. Bukas may debate again about dyan, no? The Pope is infallible. Hindi siya pwedeng magkamali in teaching the doctrine, no? Yung in the name of Jesus, sabi nga natin, onoma, yan ay authority, no? In the authority of Jesus. Oh. Sino sinusunod niya ni San Pedro pag sinabing in the authority of Jesus, Brother John Paulo? Sarili niya o si Jesus? Si Jesus Christ, bro, base sa talatang 20. Kasi ang sabi dito, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. So, si Jesus Christ. Sige, bro. Tingnan mo, si Jesus Christ pala nag-utos. Sabi ni Pastor Baler, walang ibang mag-uutos kundi ang Espiritu Santo. May nag-utos na una, si Kristo. Ang gawain ng Espiritu Santo, magpaalala sa lahat ng iniutos ng ating Panginoon. Ayan, ulit-ulitin natin. No? Diyan sa Acts 2:38, pakibasa nga, Brother John Paulo. Acts 2:38. Acts 2:38. Oo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Okay, may nabasa ka ba dyan, Bro John Paulo, na sa binabautismuhan ko kayo sa pangalan ni Jesus? Wala, bro, kasi ano to ano pa lang to ang pagkasabi dito, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo. So, nag-uutos pa lang siya dito, bro. Hindi siya dito aktual na nagbabautismo. No, hindi pala actual na nagbabautismo. Bakit pinipilit nilang iyan ang baptism formula? At saka, kailan pa naging baptism formula ang in the name of Jesus na sinasabi ni San Pedro? Never ngang may inilubog yan, no? Kapag may nabasa sila na inilubog at in the name of Jesus, no? Or sabihin na natin kung may mabasa man, no? In the authority of Jesus. Kasi ano yun no? Context. No, context yan in onoma, the Greek word. Dito sila kakapit. No, ito yung last resort nila. No, bakit daw singular ang pangalan? Bakit daw singular ang pangalan ng Diyos? Basahin ko, bro, kung bakit. Basahin mo kung bakit. Sige. Basahin natin sa ito. The Voice Bible, Mateo 28:19. Go out and make disciples all nations,
ceremonially wash them through baptism in the name of Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. So, ibig sabihin pala ng singular dito, bro, is Triune God. Ibig sabihin, isang Diyos na tatlong persona. Yun pala yung ibig sabihin, Brother Denmark. Ayun, kaya pala singular kasi iisa ang tinutukoy, hindi tatlo, no? Eh kung mahaba pa yung oras, Brother John Paulo pero alam naman nila na ang pangalan ng Ama ay okay. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni first speaker, John Paulo and Denmark. Siyempre, ako tayo sa pagtatanong. 7 minutes ito. Pastor Ferdy and Pastor Valer. Time start now. Bro Ferdy, Yes po. pwedeng ako na muna Sige po. mauna magtanong. Huli ka na? Yes po. Yes po. Okay, sige. Ang tanong ko po, dahil binanggit ninyo, Brother Derma, na sabi ninyo, si Jesus Cristo ang sundin. Okay. Ang tanong ko rito, nasunod ba ni Apostol Pedro bilang unang papa ang utos ni Jesus Cristo sa bautismo sa pangalan? Yes, oo, dahil yung in the name of Jesus, yan ay fulfillment ng sinabi ni Kristo. Kasi nga, in the authority of Jesus. No? Ano yung authority na ibinigay? Yung authority, yun yung pagbabautismo in the name of the Triune God. Okay. Salamat sa sagot mo. Kung nasunod ng unang papa na si Pedro ang utos na Ama, Anak, Espiritu Santo ang gamitin sa water baptism, saang talata mababasa na inutos ni Apostol Pedro na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Walang mababasa na letra por letra, pero again, no, didake tayo, didake. 65 AD, no? Buhay pa si San Pedro, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan ang ginagamit ng early church. Hello, Rasya, naririnig pa ba ako? Rasya? Okay. Okay, so ang sabi mo, walang mabasa na si Apostol Pedro na nakasunod na bilang unang papa sa utos, pero walang mabasa na ginamit niya ang pangalang Ama, Anak, Espiritu Santo na utos para isuggest na magpabautismo sila doon. So walang mabasa. Ang tanong ko, sangayon ka ba na si Apostol Pedro doon sa kanyang suggestion na inutos niya na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, sangayon ka na iyon ay tama? Yes, tama yun yung nabasa mo, pero mali yung pagkaunawa mo. Kasi hindi yun suggestion. Yun yung pangangaral. No? Hindi yun pagbabautismo, pangangaral. Kaya nga sabi, pagsisihan ninyo at talikuran ninyo mga kasalanan. Walang actual na pagbabautismo doon. Bigay ko na yung huling oras kay Brother Ferdy. Pastor Ferdy, sa'yo na yung natitira. Sige bro, akin mo naman ipasa yan. Okay. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba, bro, Denmark, na dito sa tawag dito sa Britannica Encyclopedia na ang Didache ay na-compile lamang during 4th and 5th century ni Eusebius of Caesarea. Naniniwala ka o hindi? Yes, naniniwala ako na compiled dyan kung yan na nakasulat dyan. But again, hindi ibig sabihin na na-compiled lang ng 4th and 5th century, doon lang nag-exist. Iba kasi yung compilation at saka existing, no? Yung existence, no? Magkaiba yun, okay. Next question, binanggit mo kanina na pabago-bago siya ng statement, no? Ang tanong, reliable ba na sang-ayunan siya dahil siya ay pabago-bago ng statement? Yes or no? At tulad ng binasa ko kanina sa Constantine and Eusebius, pages 100, yung mga
pages na pinasa ko, hindi. Kasi nga, he is not credible pagdating doon dahil nga meron siyang threat, no? Siya ay fear of the Roman pagan empire before, kaya siya ginagano niya yung kanyang mga writings. Okay? So kung hindi siya reliable, bakit mo ginagamit 'yan na as main source na sinasabi mo na ginamit 'yan sa unang century na pagbabautismo? Gayong hindi nga, sabi, ikaw mismo nagsabi na hindi reliable 'yan. Yes, ginagamit natin si Eusebius. It's because he is a Catholic. Hindi siya end time. No? So, to prove my stand, gagamitin ko talaga si Eusebius kasi Catholic siya. Hindi naman siya end time. Maliban ko end time siya, hindi ko siya gagamitin. Okay. Next question ako, no? Sabi mo kanina, sinunod ni Pedro ang inuutos ng Panginoong Hesukristo. Tama? Yes or no? Tama, sinabi ko yon. Okay. Mayroon bang mga apostol o single apostles na inulit yan, na letrang nakasulat, yang katagang yan, na inulit-ulit yan, yang ganyang paraan, na katulad ng pagkautos ng Panginoon, ay inulit yan sa pagbabautismo? Meron o wala? Walang mababasa letra por letra, pero again, no, sa tradition, meron din si Tertullian, no, sa On Baptism chapter 8, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Si Irenaeus sa Against Heresies, book 3, chapter 17, section 1, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, meron in the second until the 3rd century, may ginagamit na ganyan. Wala namang tutol sila dyan sa ganyan. Okay, so ibig sabihin, naniniwala ka na wala, pero ito yung tanong ko. Meron bang nakasulat na mga apostol na binanggit ilang beses kay Pablo, kay Pedro, kay Philip, at sa iba pa, na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Meron o wala? Meron, letra por letra, pero again, walang binabautismuhan doon. No? At hindi iyon baptism formula. Kasi kung baptism formula yon, no, hindi na nila sinunod ang Panginoong Hesukristo. Katulad ng binabanggit namin sa Mateo 28:19 hanggang 20. Okay. Next question ako. Sa pag-utos ba ng Panginoong Hesukristo, may nabautismuhan na ba sa panahon na yon? Meron o wala? Meron, kasi nung binanggit ng Panginoong Hesukristo yon, no, sabi niya, itong lahat ng aking sinabi ay inyong sundin. No, so sinunod din ng mga apostol, which is hindi nakasulat sa Bible. Meron naman dito sa aming tradisyon na mababasa kay Eusebius, kay Irenaeus, kay Tertullian, kay Ignatius. Napakarami pang iba nagsabi niyan. So pinatutunayan talaga ng early church fathers na nangyari yan. Okay, next question. Ibig mong sabihin, during ng sinasabi ng Panginoon na sabi niya, gawin ninyo ito. Yung salita bang gawin ninyo ito ay may gumawa na? Ang sabi doon kasi, gawin. No, pagkatapos sabihin ng Panginoon Kristo doon, ginawa na nila yun. Kasi nga, masunurin sila, hindi masuwayin na, o sige, no, in the Time now. Okay, so dako tayo sa ating rebuttal din ng second speaker, Pastor Ferd, pasok. Okay, Pastor Bal, ako muna po sa 5 minutes, tapos kayo naman yung panghuli. Okay, sige. Sige, Pastor. Okay. Go ahead. So, yung kontra doon sa sinasabi ng ating kausap ngayong gabi, no? Umamin ang ating katunggali, no? Na may mababasa talaga sa pangalan ng Panginoong Hesus. So talagang ano yan. So tama talaga sila dito. Tama talaga sila, kaso hindi nila sinusunod eh. No? Bakit? Britannica Encyclopedia, Catholic Encyclopedia, may ipapahalabas ko kay
Brother Denmar, kung mali talaga yung context na sinasabi ko, ilabas niya na mali ang context ng sinasabi ko, yung mismong page 365, 366 sa 11th edition, volume 3 ng Britannica Encyclopedia. No? At ano pa, yung Catholic Encyclopedia na volume 2, page 263, pwede na may search sa internet yan eh. Catholic Encyclopedia. Kung mali yung sinasabi ko na binanggit dito, sabi niya, here the Catholics acknowledge daw ng mga Catholics that baptism was changed by the Catholic Church. Okay? So, siguro, ano nila yan, check nila yan. Pati yung binanggit ko kanina, 2nd century pinalitan yon, no? Sa Britannica Encyclopedia. O, siguro, hanapin na lang, no? Para may pakita na parang mali yung aking pakahulugan. Pero umamin din ang ating kapatid na yung Didache daw ay 4th and 5th century lamang na i-compiled, no? So tapos sinabi rin ni Brother Denmar na hindi pwedeng hindi reliable source si Eusebius. Ang dahilan lang niya dahil Catholic, may pinipili nga, no? So diyan sa tagpong yan, kahit mali na yung source, yun pa rin ang gagamitin nila. Pero dito, umamin ng kapatid na maraming mababasa kay Pablo, no? Babanggitin ko yung mga talata. Sa panahon ng si Pablo ay nangangaral, Gawa 19:3 hanggang 5, no? Binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dapat inulit sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Walang ganun eh. Nagkamali ba si Pablo? Mali, hindi nagkamali, no? Mali ang pakahulugan nila nung inutos daw ng Panginoon, sinunod agad. Tanungin mamaya, kung may pagkakataon pang magtanong, kailan ba yung unang pagbabautismo ng mga disipulo? Ang unang pagbabautismo niyan na record ng Book of Acts chapter 2, no? Sabi niya, ginanap agad noon sa pagkatapos nung sabihin niya yon, no? Parang balik no? Iba no? So, ito pa ang isa pang binabanggit ko kanina na singular ba yung pangalan na sinasabi doon? Yes, singular yun no? Katunayan po, nakasulat po yan doon sa yung binanggit doon sa Zechariah 14 verse 9, ano? Binanggit doon, ang Panginoon ay isa, ang pangalan niya ay isa. No? Isa lang yung pangalan. Kaya nga yan yung pangalang magliligtas sa lahat ng tao eh. Gawa 4:12, no? At sinabi rin niya ng Colossus 3, lahat ng inyong gagawin ay gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung bautismo ay paggawa eh. At kontra yan sa binanggit niya kanina na ang ibig sabihin lamang ng salitang pangalan ay authority, no? If you check on an entire dictionary, ang ibig sabihin ng pangalan, proper names, no? Sino ang mas magaling ngayon, no? Sa mga scholars, si Denmar o yung mga scholars, no? So, uulitin ko, umamin ng kapatid, sinunod ng mga apostol lahat, no? So, kung sumunod sila lahat, ay ginamit nila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tapos sasabihin niya, hindi. No, mali yung pangalan ng Panginoong Hesus. Mamaya siguro si Pastor Bal, ibibigay ko na lahat ng oras sa kanya. Pastor? Okay, maraming salamat, Pastor Ferdy. So balikan natin yung rebuttal stand nila, no? Kasi tinanong natin sila kanina kung nasunod ba ni Apostol Pedro ang utos. Nasunod naman daw lahat, no? So ibig sabihin, walang mali ang pagsunod ni Pedro. Ngayon, may binanggit sila na ang trabaho ng Espiritu Santo sa rebuttal stand nila ay tagapagpaalala. Nakalimutan ng ating kapatid nila Brother Denman at ni John Paulo na hindi lang tagapagpaalala, nauuna yung pagtuturo, no? Ang pagtuturo at pagpaalala, sana magiba nila ito Dahil ang sabi rito, patutunayan natin na ang trabaho dito ng Espiritu Santo hindi lang magpaalala kundi magturo, dahil yun ang utos sa Mateo 28:20.
na ituro. Ay sino bang magtuturo? Walang iba, ang Espiritu Santo. O yun ang tinanggap ni Pedro. Tinanggap ni Apostol Pedro na unang papa ang Espiritu Santo na magtuturo sa kanila. Kaya nila naituro yung bautismo sa pangalan at nasunod yung utos. Ito po ang sabi, John 14:26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo. Ayon, nung tanggapin ng unang papa ang Espiritu Santo, yun ang nagturo sa unang papa kay Pedro. Kaya nagsabi si Pedro na magpabautismo sila sa pangalan ni Jesucristo. Anong kasunod? Ng lahat ng bagay at magpaalala ng lahat sa inyo na aking sinabi. O malinaw po, dito, napatunayan natin na hindi lang tagapagpaalala, nagtuturo ang Espiritu Santong darating ang magtuturo. At yun ang nagturo kay Pedro. Yun din ang nagturo kay Apostol Pablo. Ngayon, tinanong natin siya kung mayroon bang itinuro ang apostol na nagsabi o nag-command, no? Sabi daw na inutos ba ni Pedro na bautismuhan sa Ama, Anak, Espiritu Santo ang mga believer? Wala po tayong mababasa. Dahil ang tunay na pag-unawa nagmumula sa Espiritu Santong darating. Babasahin po natin ang Acts 10:48. Hindi ko na pupuntahan si Felipe, dito tayo kay Pedro. Ganito po ang mababasa natin sa Acts 10:48 po, ano? Babasahin po natin ito bilang ebidensya natin, ano? Okay, doon tayo sa 10 at sa 48. Ganito po ang mababasa natin dito, inutos eh. O ano po ang sabi rito sa 48? Sabi po ni Apostol Pedro dito, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Malinaw po ito, command ito ng unang papa. Na ang unang papa na si Pedro magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa kanya na natira ng mga ilang araw. Bakit po walang command ang Apostol Pedro na unang papa na magpabautismo kayo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Sapagkat ang tamang kaunawaan ay galing sa Espiritu Santo na bumaba na sa mga apostol. O tama po, kaya nga po wala tayong mababasa kahit anong tanong natin, walang mailabas silang talata sapagkat wala talagang ganun, ano? O wala talagang ganun. Kaya nga ang trabaho ng Holy Spirit, magturo kung sino yung binabaan ng Holy Spirit, i-reveal sa kanya kung ano ang kaunawaan ng utos. So tama po ang unang papa, ang kanyang suggestion o kanyang command sa pangalan ni Panginoong Jesus. So dapat ang lahat ng kapapahan at si Brother Denmar ay sumunod sila kay Pedro. Huwag kayong lumihis. Kasi ang sabi ng unang apostol ay inutusan sila ng mga bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dapat ang mga susunod na papa, yun din ang gagawin. Kung ano ang puno, doon sa unang papa, dapat hanggang dulo ng kapapahan, no? Pati ang papa natin ngayon dapat yun din ang gawin niyang utos. Bakit? Basahin ko uli yung Colosas 1:17. Tama po ang Biblia eh. Ano po ang sabi rito? Si Pablo na po ang nagsulat nito. Sabi doon, did do all in the name of the Lord Jesus. Ano mang inyong gawin, ay gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ay napakalinaw po. Kapag binabaan ka ng Espiritu Santo, lalo na ang water baptism formula, gagawin mo yan sa pangalan ng Panginoong Jesus o ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang tama kasi may Espiritu Santo. Time. Okay, maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng speaker. Dako tayo sa ating pagtatanong ng mga speaker, pero ang ating by the way, yung ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol sa ano nga ba ang formula ng baptism. So, I think malinaw first speakers, mga speaker rather, ay in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At sa kabila naman ay in the Jesus Christ. So,
Ako tayo sa pagtatanong mga kaibigan. Ayan. At set ko lang yung kanilang time, 7 minutes ito. Okay, so your time start now. Tanong. Okay, tanong ko sa iyo, Pastor Perdi. Sabi dito sa Catholic Encyclopedia na pinahanap mo sa amin, no? Ayan, sabi diyan the form given by Christ to his disciples in the 28th chapter of St. Matthew's Gospel, no? Of the invocation of the separate persons of the Trinity. Tanggap mo ba to? Kung saan mo kinuha yung sinasabi mong change sa Catholic Encyclopedia na sinabi, baptize thee, now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Oo, tanggap ko yan kasi nga binanggit nga dyan. Pinalitan nga eh. Oh, ngayon tanggap mo. Okay, basahin natin ulit yung kasunod. No? Ang sabi diyan, substantially the Latin and Greek forms are the same, and the Latin Church has never rebaptized Orientals as the return to unity. Okay. So ito palang Orientals, Pastor Perdi, ito yung naiiba ng invocation sa Latin Church. Alam mo ba yon? Yes or no? Yes. So, ibig sabihin, Pastor Perdi, sa ibang rito ng simbahang Katolika ay mayroong in the name of the Lord Jesus Christ and in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tanggap mo yon? Yes or no? Yes. Kasi nakasulat yan sa Catholic Encyclopedia na pinalitan niya ng 2nd century AD. At binanggit mo nga kanina, pabago-bago si Eusebius ng Caesarea dyan. Kaya hindi yan reliable writer. Okay. Ngayon, sabi din dito, nakashare dito, no? On the 4th Council of Toledo, no, a protest against a false Trinitarian theories of Arians who seem to have given the threshold immersion a significance which it implied three natures of the Holy Trinity. So, tinatanggap mo ba dito na nagkaroon ng conflict nung 2nd to 3rd century dahil kay Arius? Yes or no? Yes. Yes, naniniwala ako. Kaya nga, tama nga yung binanggit ng Catholic Encyclopedia na pinalitan ito ng Catholic, no? It was changed to the original form of next question. So ngayon, next question natin, no? So bakit nilinaw noong 3rd century kung wala naman palang issue kay Arius? Uulitin ko, bakit nilinaw? Hindi pa rin malinaw yan Kasi bakit? Binanggit mismo at claim ninyo na pinalitan ito ng 2nd century AD hanggang sa dumating yan, hanggang 3rd century, hanggang 4th century. Yun ang ginagamit na bautismo, yung inuulit na titulo. Pero hindi yan nung unang century AD. Next question. Okay. Sige, kay Pastor Baler na ako magtatanong. Pastor Baler, meron akong dalawang tanong, tapos si John Paulo na magtanong. Sige po, Unang tanong, sino ang mas masusunod pagdating sa otoridad? Si Kristo o si San Pedro? Okay po, ang tanong nyo yung authority, Sinagot ko na yan kanina, pero muli kong sasagutin. Dahil utos yun ng Panginoon na sa kanya magmumula ang authority at tinanggap ni Pedro yung Espiritu Santo na yon. At yung Espiritu Santo ng katotohanan, tinuruan naman si Pedro sapagkat iniwan sa kanya ang susi na ang bautismo na sinabi ni Pedro ay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay. So, ito yung follow-up ko, no? Nung binigay kay San Pedro ang otoridad, no? Sino ngayon ang dapat mong sundin? Si Pedro o si Kristo? Sasagot po ako. Yun pong utos ng Panginoong Jesus ay nasunod ni Pedro
ng saktong-sakto ayon sa utos ng Mateo 28:19. Nasunod niya ng sakto sapagkat sa John 14:26 tinanggap ni Pedro ang Espiritu Santo na siyang magtuturo at magpaalala ng sinabi ng Panginoong Hesus. At nasunod niya ng sakto. So ibig mo sabihin, si San Pedro ay mali, ay si San Pedro ay tama at si Kristo ay mali. Yes or no? No. Hindi mali si Pedro, no? Hindi mali si Pedro sapagkat nasunod ni Pedro ng tamang-tama ang utos ni Kristo dahil doon sa Espiritu Santong nagturo sa kanya nang tanggapin niya ito sa upper room. O yun po ang sagot ko. Okay, Bro John Paulo, ikaw naman, bro. Okay, sige. Ang tanong ko kahit sino sa inyo, may mababasa ba tayo aktual na binautismuhan yung mga apostol? Nagbautismo sa pangalan ni Kristo? Aktual na naglulubog, nagbabautismo? Meron, wala? Meron po tayong mababasa na meron po tayong mababasa sa ano po 'yan? Sa Acts 8 kahit sa 39 na lang i-highlights natin na si Felipe kasama sa mga apostol lumusong sila sa tubig kasama ang eunuch at sila'y umahon. Okay? Doon po 'yon dahil naintindihan ng eunuch yung kanyang binabasa na ipinaliwanag ni Felipe. Next question. Okay po. Nakasulat, nabasa mo doon, binautismuhan niya na aktual na sa pangalan ni Jesus. Babasahin po natin. Opo, babasahin po natin. Pwede po bang basahin, ano? Paki-press mo na 20 po yung seconds lang time yan. natin. 20 seconds lang yan. Opo, doon po sa Acts 8, mababasa po natin na ang sabi ng eunuch, ano pa ang nakakahadlang, yan na ang tubig. At binautismuhan siya ni Felipe at sila'y lumusong sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sila'y naghiwalay na pagkatapos. Next question. Nakasulat doon, binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesucristo o nakasulat doon, nabautismuhan siya? Kung ipapahintulot po, babasahin natin. Sige. Pinapahintulot ba? Time na. Ayun, time na eh. Time na. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal stage. At shoutout muna sa ating mga nasa live. Shoutout kay Aladdin Gregorio, kay Albert Hinkel, sabi niya bias si Tatay Ben. Shoutout din kay JC Buenavista, saan mababasa na ang bautismo ang mga apostol sa formulang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tanong na ito ay nagpapakita ng mahinang talaga ang unawa ng pagdating dito. The fact na itunuro ni Kristo sa mga apostol, palagay ba ng ay lalabagin ito? Ba siya? Shoutout kay Rioel Carillo Celebran. Sabi niya, tabla lang ang debate na ito. Panalo sana kung pinasalita pa yung friend ko na si John Paulo. At shoutout din kay Nena. Kuya, kaya may bautismo sa pangalan ni Jesus, may bautismo din ayon kay Juan. At sabi ni Sispo, shoutout daw, amen daw. At sabi ni Anton R. Soriano, ayan, binabati ko sarili. Ko, bahala na kayo bumati sa sarili nyo. Bautismuhan na kayo kay Sis. Okay. At shoutout din kay Jorsin Marcon Albarin. God bless you, Bro Denmar and Bro John Paulo. At shoutout din kay Prince Jumong. Sabi niya, Mateo 28:19, utos yan at formula talaga yan tungkol sa bautismo. Ang onoma ay hindi naman talaga personal name, kundi otoridad. Halimbawa, sinasabi ng mga pulis sa mga kriminal na inaresto, inarakip kita sa pangalan ng batas. Walang personal name batas. At shoutout din kay Prince Jumong. Sabi niya, kay Sispo, sabi niya magaling mag-ano. Okay? At kay Tatay Ben, sabi niya, mas may authority pa pala si Jesus sa ama ni Jesus sa bautismo na snub, ano ba to? Ng Katoliko na ama ni Jesus sa Trinity. At sabi naman ni Nena, ang naligaw ng pag-unawa ang end time.
dahil hindi nila maunawaan na nung time na yun ay dalawa ang nagbabautismo sa pangalan ni Juan Bautista at Panginoong. Okay, sabi ni Ruel, napaiyak ako mag-isip bakit sa kabila ng panig naghatian sila magtanong at sasalita, pero si Bro John Paulo sinabi na niya ako na naman hindi pa rin pinasalita ng kasama. Ano ba ito? Last minute na pinatanong. Okay. Shoutout din kay Gles Reboyas. Hehehe, ang linaw ng instruction ni Jesus sa Mateo 28. Natural, yun din yung ginawa ni Pedro. Ayan. Dako tayo sa rebuttal natin. Another 5 minutes ito. Mauna dito ang ating mga second speaker. Bro Ferdy and Pastor Valer. Your time start now. Conclusion. Pastor Balet, ikaw muna, mauna. Sige, 2 minuto na lang ako. Sa'yo na lang yung 3 minuto, no? Okay, maraming salamat po. Dito po sa aming final conclusion, sumalinaw po na ang Espiritu Santo ang siyang nagturo sa unang papa na si Pedro na pangalang Hesukristo o sa pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat yun ang kanilang command sa Acts 10:48 na inutusan sila ni unang papa na si Pedro na sa pangalan ni Hesukristo. Ganun din naman sa chapter 8, no? Kahit doon sa 39 na si Felipe, binautismuhan niya, lumusong sila sa tubig ng eunuko sapagkat inutusan siya ng Panginoon na puntahan upang ipaunawa ang talata. Kaya ako po'y naniniwala na sabi sa Colossians 1:17, gawin ninyo ang lahat ng inyong ginagawa, no, sa pangalan ng Panginoong Hesus. So ang paggawa, paglusong sa tubig, yung water baptism sa pangalan ni Jesucristo, ayan po ay paggawa. So magmumula ang tamang kaunawaan sa bautismo sa pangalan ni Jesucristo, magmumula po ito sa Espiritu Santo ng katotohanan na tinanggap po nila. Yan po ang aking masasabi diyan, no? Sapagkat trabaho ng Espiritu Santo na siyang tinatanggap ng mga believer na turuan ang mga apostol, at ang mga believer naman ay dapat mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo dahil sa Ephesians 3:15 tinawag ito na family name ng mga believer sa langit at dito sa lupa. So yan po ang correct formula sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, at binabalik ko na sa aking kapatid na pastor, si Brother Ferdy. Brother Ferdy, bro, sayo na. Okay, yes, Pastor. Actually, nakatindig talaga po ang stand ng End Time Message Believer dito na talagang ang correct formula ay yung pagsunod dun sa utos ng Panginoon. Halimbawa ho, sa utos sa iyo, pag inutusan ka, bumili ka ng suka, no? Uulitin mo ba yun? Alam, sasabihin mo sa tindahan, bumili ka ng suka, no? Siyempre, isipin mo, ano bang brand? Dato Puti o Silver Swan? Dapat ganun, no? O, pabili nga ho ng suka, di ba? Hindi mo ulitin yung utos, no? Bagkus susundin mo yung tamang unawa doon sa utos, no? Kaya nga tama naman ang sinabi ng mga kapatid. Sinunod ni Pedro, hindi pwedeng magkakamali ang mga apostol, no? Kaya actually sa debating ito ay talagang makikita natin nakatayo po at hindi na nagiba ang stand ng End Time Believer, no? At binanggit nga natin kanina, no? Yun nga, no? Umamin talaga ang Catholic Encyclopedia na talagang 2nd century pinalitan, no? Pinalitan ang bautismo sa pangalan ni Jesus. At inuulit ko, si Denmark na mismo nagsabi na hindi reliable source o writer si Eusebius of Caesarea, no? At siya mismo rin ang nagsabi, even the two or yung dalawang no, yung sa Oriental na binabanggit niya, may bautismo sa pangalan ni Jesus, may bautismo sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo. No? Siya mismo nagsabi nun. Okay? So, dito sa ang salitang onoma, sabi nila hindi daw ito proper ni. If you check it on your Strong, no, sa Thayer definition, ang ibig sabihin nito at ang unang-unang nakalagay
proper names, no? So, siguro, bahala kayo. Baka mas magaling pa kayo dun sa kay tired, no? Halimbawa, pag sinabi ko, hindi ba pangalan yung Jesus? O, kayo na mag-isip, hindi ba proper name yung Jesus? O, punta naman tayo dun sa ama. Yung ama ba proper name? Hindi. Yung anak ba proper name? Hindi. Yung anak may proper name yun. Yun yung Jesus. Binanggit din naman nila. Sumang-ayon sila. Singular yun. Bakit gagawin mong tatlo? Mamaya, kung may panahon pa sana ako, tatanungin ko, anong pangalan ng ama? Anong pangalan ng anak? Anong pangalan ng Espiritu Santo? Kung singular iyon. No? Binanggit ko kanina, may isa lamang pangalan ang Panginoon. Zechariah 14 verse 9. No? Ang maraming accounts sa Biblia, sa New Testament, no? Even the New Testament, talagang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero 2nd century, 3rd century, talaga. Okay, thank you po. Thank you, Brother Rasha. Okay, so sasagutin natin yung mga puntos, no, na hindi natin nasagot kanina. So pagdating diyan, no, dito sa meron tayong mababasang bautismo ni Juan. So meron ding otoridad si Juan, hindi lang kay Pablo. No, yung bautismo ni Juan, mababasa ho natin 'yan dito ho sa talata ng Gawa 19:3. Okay? So hindi lang pala, no, ang Panginoon Kristo ang may otoridad, pati pala si Juan. So baka pwede nilang itanong, bakit hindi rin ginamit ito, yung bautismo ni Juan? Bukod sa bautismo sa pangalan ni Jesus, bakit hindi bautismo sa pangalan ni Juan? Okay? So, ano daw yung pangalan singular sa Mateo 28:19? Basic. Yahweh. Ama, Isaiah 64 verse 8. Anak, John chapter 8 verse 58. Holy Spirit, 2 Samuel chapter 23 verse 2. Basic. So, Yahweh. Yahweh ang pangalan ng Diyos. Iisang pangalan. No, Isaiah chapter 42 verse 8. Ano sabi niya? Ako si Yahweh. Yan ang aking pangalan. No? So, tapos, ang laban. Kasi hindi Jesus ang pangalan. So, ang onoma doon na it's not describing the name, but it's describing whom the authority, no? From the Father and the Son and the Holy Spirit. Yun ang binabanggit doon. No? So, ibibigay ko na sa aking partner yung natitirang oras. Sige bro. So, kung mapansin natin, yung binasa niya kanina, hindi naman yun actual na sinabi niya na binabautismo kita, no? Kasi ang sabi doon, ano bang talata yan, Brother Denmar? Yung ni Pastor Balo. Gawa 8:39. No? Ayan, Gawa 30-39. Ayan o. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay nakuha ng Espiritu ng Panginoon. 38, no? Pinatigil ng pinuno ang kalawahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. So wala naman sinabi dito na actual na binautismuhan kita. Kasi ito ay aklat. No? Hindi naman nila, actually yung mga end time, hindi naman nila naaktuhan to eh. Hindi naman nila nakita kung paano nagbautismo. Ang nakaalam nito, yung Catholic Church, kasi sila yung nakakaalam kung ano yung actual na nangyari pangyayari dun sa aklat. Ito, babasahin natin. Ang tanong ko kasi malinaw, actual na sinabi, binabautismo kita, wala oh. So, babasahin natin ha. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito. Wala naman sinabi dito. Ikaw binabautismohan kita sa... Wala naman. Kahit sa talatang 40. Sino nagsabi sa inyo na yung mga talatang ginagamit yun yung water formula baptism? Ang sabi doon sa pangalan ni Jesus Christ, ibig sabihin yung utos ni Jesus Christ. Ang utos ni Jesus Christ doon sa Mateo 28 talatang 19.
no? Bautismo niya sa triune God. Palibasa kasi hindi kasi kayo mga Trinitarian eh. Magkaiba pa nga kayo ng Godhead, kayong dalawa, di ba? Eh kung buti nga, hindi ko kayo tinanong kung yung Godhead niyo pagsasabungin ko sana eh. No? Ang water baptism formula nandun sa utos ni Jesus Christ na sabi nyo nga, sa authority ni Jesus Christ, ang utos niya, pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, binasa ko letra por letra in the triune God. No? Kasi Father is not Son, and Holy Spirit is not the Father, no? Three person in one God. 1 John 5:7, letra por letra. And there are three who person gave testimony in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. The Duway rhymes. Iyan yung nagbabautismo sila. Ay, ibig sabihin kasi niyan, yung kaya nga, kagaya nga sa bautismo sa pangalan ni Juan. Oh. Yung sabihin, authority ni Juan, yun naman, bautismo sa utos ni Jesus Christ. Ang utos ni Jesus Christ, nandun sa Mateo 28, talatang 19. Iyon yung water baptism formula. Kasi itong Book of Acts, hindi naman to TV na actual yung nakita. Babasahin. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Catholic and end times sa topic na ano nga ba yung formula ng baptism. Ayan. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto nang bigyan ng time magpasalamat na yung mga Catholic. Brother John Paulo, ikaw muna. Sige, salamat sa pagkakataon nito, no. Tsaka siyempre kay Brother Denmark, siya talaga yung nagdala ng debate namin kasi mas may authority siya sa akin. Mentor namin siya sa CF Lamp. Shoutout sa lahat ng mga member ng CF Lamp. Isa nga pala akong student ng Catholic Faith the Apostolic Movement of the Philippines, no. Shoutout kay Denmark na mas marami talagang sa akin si Denmark sa mga history. Talagang siya yung nagpanalo ng laban. Tingin ko naman lamang kasi kami kasi nasa panag kami ng katotohanan, no. Yun lang, bro. Okay, ayan, no. Maraming salamat mula sa inyong maliit na lingkod, Brother Denmark Santiago. At hindi mo naman siguro sasabihin, Brother John Paulo, na in the name of Denmark, na wag ganon. Wag ganon. So, kaya pinasasalamatan natin ang buong Debaters Convention sa lahat ng kawani nito, no? At sa lahat ng ating admins, moderators, at sa lahat ng nanonood live and sa replay at sa YouTube, no? Hanapin nyo Debaters Convention. Ayan. So, may YouTube din kami and meron din kaming Spotify, yung aming daily dose ng tawag doon, yung aming mga live, no. Ayan. So yung mga podcast namin, ayan, sa Spotify. Meron din yata kami Instagram, no, i-announce nila ni Brother Russia. So ayan, yung inyo po lingkod, no, ay meron kaming YouTube ni Brother John Paulo. Unahin ko na kay Brother John Paulo yung letra por letra. Yan, hanapin nyo lang yan. Letra por letra by Brother John Paulo. Then, sa akin ay Brother Denmark Santiago. Madali lang naman mahanap niya kasi ang inyong pong lingkod ay napakaraming video sa YouTube. Ano po? So, pinasasalamatan natin pala lahat ng officers and members ng CFClamp, lahat. Maging sa sponsors na rin, na tumutulong sa atin para mabuhay yung organization. No? So, maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Okay, sa kabilya din. Salamat kayo, bro. Okay, sige, ako na mauna. Ako po si Brother Val Polanco, no? Nagpapasalamat ako unang-una sa ating Panginoong Jesucristo na siyang ating manunubos at gayon din sa mga sumubaybay at gayon din sa ating moderator, Brother Russia, sa DevCon at ang mga kasama natin sa GC. Ganun din sa live, naway pinagpala kayo ng espiritual na pagpapala na hindi kayang bilihin ng pera, kundi ito'y libre na mula sa salita ng Diyos at sa Espiritu Santo at kayo ay nabuksan sa debating ito at pagpalain kayong lahat na sa pangalan ng Panginoong Hesus
At ganun din ang inyong puso at kaluluwa sa gabing ito. At maraming salamat po. Okay, thank you din. Ito po si Brother Ferdinand, no, ng End Time Believer, no. Salamat, no. At naniniwala tayo na ngayong gabi ay marami ang nagalit, pero katotohanan lamang yung aming sinabi ni Pastor Baler. Thank you sa admin. Siyempre kay Brother Rasha at siyempre sa Panginoong Jesus na talagang yung pangalan niya, yun lamang ang makakaligtas sa tao. God bless. Okay, at Debaters Convention, gusto pasalamat sa ating tantra-beda.com. Tawag natin silyo ng mga Messiah na pinangungunahan ni Brocal sa pagsupport. At bukas ulit, merong debate tayo. Ating na yung ating schedule para sa mga future debates. Please subscribe sa aming YouTube channel, Debaters Convention Official, at follow us sa aming Facebook page and Debaters Convention. At gusto nyo yung mga forum, meron din kaming group, Debaters Convention lang yan. At April 5 bukas alas 8 ng gabi, Denmark versus Pastor Ferdy sa topic na The Invaluable dyan si Denmark, next Pastor. At April 5, sino ang Hudyo-Hudyohan? SDA ba o dahil naman to ng SDA versus Santiago, at saka sa pre-tribulation 5 yan alas gabi, Alexander Pastor Valer, at saka sa ating April 5 ng hapon, alin ang salita Bible o Quran, Eduardo Sultano, Ustad Ali Sultan. April 6 alas ng gabi, Alexander versus John Paulo ng Catholic sa faith alone ay biblical. At April 7 naman alas 9 ng ayon ko na merong 7 years yun na magaganap bago naman Alexander Sant versus Fernando Camacho ng SDA. Ayan. April 8, patutunayan ko na si Noe, Moises, si Ezekiel, Isaiah, at lahat ng Israelita ay kumakain ng baboy. And usapang baboy ulit by Pastor Brother Ben Telador ng Patripasyanism versus Reuel ng Seventh-day Adventist. April 9 naman, patutunayan ko na si Jesus ang Ama, ang Anak at ang Holy Spirit. Ang kamatayang topic ni Tatay Ben versus Alexander ng Independent Bible Believer. Ayan. At ang April 10 natin, alas 9 ng gabi, ay Ali versus Giovanni. April 10 sa 7 to 8 p.m. ito, patutunayan ko na pag nag-ikapu ka ayon sa inutos ng Diyos, ay magkakasala ka. Oy, din ito ng tunay na Iglesia ng Cristo versus Reuel ng Seventh-day Adventist. At April 10, alas 5 hanggang alas 7, patutunayan ko na ayon sa Isaiah 66, verse 15 to 17, makain ng baboy ay maimpyerno. Another kababu topic na ito. Noel versus Reuel naman. April 11, did Muhammad and Allah have false prophecy and false statement? Ustad Ali ito versus Giovanni. At April 14, patutunayan ko na aral ng demonyo ang aral ng SDAs ng pagbabawal ng pagkain ng baboy. Okay? Parang marami tayong topic patungkol sa baboy na yun. Si Pastor Rayan Fuentes versus Edwil Altaleza ng SDA. At April 16, meron bang nabubuhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon? Reign ng JW versus Reuel. April 16, or yan. April 17, patutunayan ko na walang eternal sonship ang Kristo ayon sa Bible. Well, Perfecto versus Joey. 9 p.m. yan. At patutunayan ko na ang Patripasyanism ay Antichrist. Ito na. April 16, alas 3 ng hapon. Urwin na naman to versus Tatay Ben.
ng Patripasyanism. At April 12, Walang Tao sa Lupa kay Vince Man ng JW versus Roel ng Seventh-day Adventist. April 10, alauna ng hapon, meron tayong face-to-face live debate kay Samuel Takuda ng MCG, isang elder ng Seventh-day Adventist. At yun, ating mga future debates. Maraming salamat. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, please PM me. I-PM nyo yung Debaters Convention. Ayan. Message kayo dyan at merong sasagot dyan. Or mag-PM kayo sa akin, Rasha Vista. Kayo magpa-schedule sa akin directly kasi ako yung naglalagay din. Or any admin dito, Pastor Ferdy or si Sispo, ayan. Any mga person na kilala nyo na sa loob, pwede yan, mag-PM kayo. Or tag Debaters Convention or tag nyo ako. For sure, sasagot ako dyan dahil halos naka-online tayo lagi sa ating Facebook. Ayan. At yun. Ano pa ba? Meron tayong meron kaming special na program sa Holy Week na tinatawag dyan sa 10, 16. At meron tayong pahayagan. The last word, Jesus in the cross. Napakagandang panahon pang kaisa at mga tinatawag na kita, no? At ating alamin, ating yung ating sulatan. At meron ding special din, special ano din patungkol Islam. I-fix namin yan. At everyday meron tayong debate lagi-lagi yan. At yun, maraming salamat din sa lahat ang nagpuyat dito. Si Edwell Hortaleza ng Seventh-day Adventist, Albert Hinkel na born again na Catholic. At si Brother Steven Jones ng Seventh-day Adventist. Ayan, si Phil ng Catholic, si Nena ng Catholic, Noel ng Catholic, John 7 ng John? JW ba? At si Tatay Ben ng Patripasyanism. Ayan. At yun, Admin Russia, Debaters Convention. We're out.